Isang mapagpalang pagbati po, madlang netizens sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat, no? At unahin natin si Papa God. Panonoorin natin bagong video dito sa Net25. Grabe, no? Mga Chinese talaga, ang hirap pigilan, no? Talagang ginigiit nila ang kagustuhan nila, no? Hindi lang dito sa West Philippines Sea, kundi pati dito sa ating isla na may mga naninirahang tao na matagal na panahon na, no? Dito sa Pag-asa Island, no? Ang dami daw barko na nakapalibot doon. So parang anytime, pwede na silang lumusob at manakop. So dapat hindi natin pahintulutan 'to at ito dapat, bantayan talaga ng ating gobyerno at magpadala na ro'n ng ating mga kasundaluhan at habang nando'n ang mga sundalo, pagawan na rin ito ng mga military base dapat. Kasi ano, kailan pa tayo aaksyon 'no, kung kailan nandiyan na sila. Dapat hindi gano'n, dapat ngayon na. At halina't madlang netizen, bago po pala natin umpisahan 'to, sa Net25 po, paki-subscribe ang kanilang channel at kung kayo po, bago naman dito sa ating channel, baka po puwedeng makahingi kahit na isang subscription po. Paki-like na din para i-share po ni YouTube itong mga ganitong klaseng balita at makarating sa ating mga kamag-anakan at kaibigan, 'no? At halina't umpisahan po natin. Kahit palalong dumami ang mga Chinese vessels sa paligid ng Pag-asa Island, nanindigan po ang mga residente at mga mangingisda doon na hindi sila aalis sa isla. Bagamat may takot silang nararamdaman sakali man daw na magkagirian, handa rin silang lumaban at idepensa ang soberanya ng bansa. Mean Corvera sa detalye. Lalo pang dumami ang mga barko ng China at Chinese militia na nakadeploy ngayon sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kita yan sa mga video na nakuna ng Net25 sa paligid ng Pag-asa Island na ayon sa sandatahang lakas ng bansa, halos malapit na sa shoreline. Aminado ang ilang residente, natatakot rin sila para sa kanilang seguridad, lalo na kapag nahingisda sa paligid ng isla. Yung barko ma'am, yung malalaking barko nila po ma'am, parang nilalapitan ka. Siyempre kami tinatakot. Talagang medyo kakabahan ka diyan 'no, kasi ibang lahi 'yan at kahit papaano nababalitaan nila yung nangyayari, 'di ba? At saka aggressive talaga yung mga Chinese na 'yan 'no, at binubully rin talaga yung mga 'yan 'no. Kawawa naman 'tong mga mangingisda natin na talagang walang kalaban-laban. So, sobrang ano na 'to, talagang abuso na 'to sa ginagawa sa'tin at dapat talaga palagan 'to, Hindi na puwedeng hindi ito kasi tayo lang ang kinakaya-kaya nila 'no. Ang Malaysia, ang Thailand, ang Vietnam hindi niya na mga ganyan, Kasi dati ginanyan nila at hindi naman pumapalag ang mga ginaganon nilang bansa 'no. Kaya ngayon, hindi na nila ginaganon 'yan. Tayo na lang kasi alam nila na tayo hindi pumapalag kaya ang daming isla na nakukuha sa'tin nitong mga inchik na 'to. Dapat, humingi na tayo ng saklolo talaga. Para sa aking opinyon yun, madlang netizen na talagang lumapit na tayo sa ating ano, ninunong Amerika na gamitin natin in case magkaroon ng aberya, pagka inano natin sila, kinompronta, gamitin na natin yung Mutual Defense Treaty natin. Ganun lang yun, eh. Kailan pa ba natin uumpisahan yan? Habang buhay na tayong gaganyanin yan kung di tayo lalaban, 'di ba, madlang netizen? Takot din na baka bungguin niya kami o isprayan kami ng water gun po ma'am. Kami na lang ang kusang umaalis. Pero sa kabila ng panganib, walang balak ang mga residente na umalis sa Pag-asa Island. Kung sakali, pag lalaban din kami talaga ma'am kung sakali. Kasi hindi na to sa atin talaga to eh. Oo, talagang lalaban 'yan 'no, makikipagpatayan 'yan. Kaso ang mangyayari niyan parang nung araw na naman 'yan, yung Kastila tsaka tayo. Kasi itong mga nasa isla na 'yan, wala namang mga baril 'yan, Itak meron. So, parang gano'n na naman tayo 'no, 2024 na. So, dapat talaga 'yan dati pa tinayuan na ng military base yang mga ganyang isla. So, may mga naninirahan man diyan, may mga militar na malalaki kasi 'yan yung puwedeng i-entrance ng mga mananakop, diyaan mag-uumpisa, 'di ba? Palusong 'yan dito sa ating kalupaan na. Kaya
mahirap, no? Dapat talaga, dati pa, ginawan na yan, nung araw pa eh. Kaso wala eh. Kurakot ang nasa isip ng mga sumunod na administrasyon mula kay Apo Lakay, no? Kasi kung magpatalo tayo sa kanila, wala. Kasi kung iwas na lang tayo para wala nang gulo. Ang pamilya ni Tatay Rogelio, 15 taon nang naninirahan sa Pag-asa Island na napadpad sa isla dahil sa hirap ng buhay. Madalas kapag nasa dagat, nabubuli din siya ng mga Chinese militia, pero mas pinipili niyang umiwas at makipagkaibigan. Minabuti niyang dito manirahan dahil dito siya nakahanap ng pag-asa. Parang naging silang agresibo na dito. Malapit na talaga sa area natin. Yung mga kasama ko, na-testing na sila, nakatry na sila ni water cannon sila, hindi may busina ba, sirena ng barko. Pero ako, Malakas yun, busina lang nun, no? Kasi malaking barko yun. At talagang pwedeng mabasag yung eardrum mo dyan. Talagang pambubuli, lahat na lang ginagawa nito mga Chekwa na to, no? Dapat talaga to pinapalagan eh, para makita nila kung kaya ba nila pwede ba suntukan lang, no? Walang armas, kasi lugi tayo eh. O, lamang na sila kahit suntukan lang ha, kasi ang lalaki nila eh. Di ba? Matatangkad yung mga Chino na yan eh. pag nangingisda ako, pag nakikita ko na yan sila, umalis na ako. Si Nanay Julie Mendoza, 11 taon na ring naninirahan sa Pag-asa. Pero kahit may takot, hindi umaalis dahil nandito ang kanyang kabuhayan. Ang kanyang mga tanim na gulay, manok at pabo, ibinebenta niya para may panusto sa pag-aaral ng mga anak. Ang pabo po, 1,000 po ang isa niyan pag malaki na. Tapos yung itik naman po at saka pato. Kahit pa paano, yung katayuan ni nanay dyan, maganda-ganda. Alam mo, makapagbenta siya na isang pabo, 1,000, di ba? O itik, 500. So, siyempre sa lugar nila, hindi naman ganun kataas ang bilihin siguro yan. Ewan natin, kasi minsan, mataas din pag sa probinsya, lalo hinahango eh, di ba? Pero sana talaga tayuan niya ng military base at gawing sibilisasyon niyang lugar na yan, no? Para na sa ganun, talagang pwede rin nating pan-defense yan, yung lugar na yan. Kasi kita mo, pinalilibutan na nitong mga Chekwa na to, no? Talagang mag-utos lang yung nasa taas nila, sige, pasukin nyo na. Doon na sila magsisisi, no? Dahil maling-mali na yung gagawin nila na yun. Isip din kayo, mga Chekwa, no? Especially yung mga nando sa China, no? Yung mga Chinese naman na nasa bansa natin dito sa Pilipinas, lalo na't may mga dugong Pilipino na at may pamilya dito sa Pilipinas, alam naman nila kung ano ugali natin eh, mga Pilipino. Mababait tayo lalo sa mga foreigner eh, di ba? So, yung mga talagang purong Chinese lang na nandun sa lugar dun sa China, at yung mga PLA nila, People's Liberation Army, at pati yung kanilang presidente, ayan lang naman talaga naghahasik ng lagim at ang bubuli sa ating mga Pilipino at kinakamkam lahat ng atin. Hindi naman pwede yun, no? So, kailangan patikimin din to ng kamay na baal ng mga Pinoy. 500 po. Tapos nangingisda rin po kasi yung mga anak ko. Masaya rin sila na namumuhay sa isla kahit malayo sa lungsod dahil dito, simple at tahimik ang buhay. May halo din po takot ng tahimik at nakakapag-aral po na maayos yung mga anak ko. May peace of mind po dito mo. Pero may apela sila sa gobyerno. Bigyan sila ng sapat na tulong medikal at edukasyon para sa kanilang mga anak. Dapat, no? Dapat naman kasi kung sino man yung nauupong presidente o bagong administrasyon ngayon at yung susunod-sunod pa, talagang kung tinuturing natin na atin yan, dapat lahat talaga fair. Kung ano yung ginagawa sa Manila, ganun din sa Luzon, ganun din sa Visayas, Mindanao, pati sa mga isla natin, Palawan, dito sa Pag-asa, di ba? So, dapat kabuuan pinalalago, no? Kaya nga dapat i-drill na ang langis diyan sa malapit sa Escoda Shoal, no? May langis tayo diyan eh. Geothermal gas ata yun, pinakamahal na gas. Dapat yan, sumasaklolo na tayo sa
Amerika o kahit ibang bansang malalaki na escortan tayo tapos i-drill natin and then pag nakuha natin yung langis, di ba? Isa yun ang pwede nating gamitin na pang ibenta, export, di ba? So ngayon, pagka naging pera yan, eh di gawa ng mga kakalsadahan, di ba? Tulay, subway, at pabahay ng mga taong bayan sa mga Pilipino. Ganun dapat no? Basta wag lang ikukurap, no? Kasi baka mapunta lang sa mga bulsa ng mga na nasa gobyerno o politician, hindi dapat ganun. Kaya dapat ibalik ang death penalty sa bagay na may korupsyon, drugs, ang mga pumapatay, at ni-rape na at pumapatay pa. No? Pero yung basta rape lang, imbestiga. Kasi mamaya hindi naman gano'n na magsiseduce yung babae. Kasi iba na rin kabataan ngayon, di ba? At liberated na rin halos tayo sa atin eh. At kung mag-TikTok na matindi, di ba? Nakikita naman natin yan sa social media. So, imbestiga. Kung kawawa naman yung mamaya pinakit pala siya tapos nung pinatulan siya pa yung nakulong. Halina umpisan ulit natin to, Madam. Yung ano po ng mga bata, yung paaralan po, number 1 po talaga ang paaralan. Tapos yung inuming tubig po sana, yung ayusin po kasi nga dumadami po ang tao dito. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, bukod sa konstruksyon ng mga pasilidad at iba pang istruktura ng gobyerno, may ginagawa na silang intervention. Kaya salute nga pala dyan sa ating mga senador na pumunta kay Ejercito Estrada. Nakita ko po ata dyan na nandyan siya. At kay President Senate Mig Zubiri na nag-step down na ngayon kahapon bilang Senate President. Si Chis Escudero na po kasi ngayon. Pero sana patuloy pa rin itong tutukan ni Mig Zubiri, no? Itong kapag-asa at yung paglaban dito nga sa West Philippine Sea. Kasi saludo ako dun sa ginagawa niya. No? At lalong-lalo dito sa kay Gibo Teodoro, Gilberto Teodoro, no, talagang nakatutok talaga siya diyan kasi siya yung natin diyan namamahala at sa pagdating sa mga ganitong bagay sa lugar na yan. So patuloy po natin ulit. Para iangat ang buhay ng mga taga-isla. Kailangan po natin i-habitate ito para maging sustainable. Also, for si Secretary Gilberto Teodoro Jr., Department of National Defense. A business case scenario sa ating mga small fishermen, kailangan imbis na magpalaot sila galing mainland Palawan, they might as well establish sustainable communities here so that our food supply and our food chain, maybe in the future we can have blast chilling facilities here and other cold storage facilities here, so we can have offshore processing for our protein requirements sa Pilipinas. Pagtiyak naman ng mga senador, pabibigyan nila ng mga ayuda at mas malakas na internet signal ang mga sundalo at residente ng Pag-asa Island. Kabilang narito ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa ilalim ng DSWD at malaking bangka para sa mga mangingisda. Sa ngayon, sisimulan na ang konstruksyon ng Super Rural Health Unit. Yan saludo sa mga ginawa natin dyan ginawa ng mga senador natin dyan, no? Pati nga to si Gilberto Teodoro, no? Dapat yan, Pag-asa Island, palakasin yan. Talagang gawing military base yan. Kasi may mga tao dyan na pwedeng bulihin at takutin at lusubin ng mga Chekwa na yan. Yan lang sila, nakapalibot nga ngayon eh. At dapat yan, tinataboy natin yan. Hindi sila pwedeng lumapit. Hindi dapat nating hinahayaang lumalapit sila ng husto. Yan ang ginagawa nila. Paunti-unti nilang palapit ng palapit sila. At pag hindi sila sinisita, halos bumaba na sila o halos nandun na sila sa kalupaan natin. So dapat nga malayo pa lang
papasok pa lang sinisipa na eh. Kaya anong nangyayari, inuunti-unti tayo, no? So dapat to kinukumpronta to eh, hindi to hinahayaan. Kaya lalong umaabuso tong mga Chekwa na to. Na may laboratory facilities at paanakan. Yan ay para tugunan ang pangailangan sa kalusugan ng mga residente at hindi na kinakailangang airlift pa sa Palawan ang mga nagkakasakit kasama na ang mga nanganganak. 50 million for Super RHU, Super Rural Health Unit, para may birthing center po si Mayor dito. Meron po mga health facilities na maganda. Dahil nagpapasalamat din po ako sa Coast Guard, meron na daw silang permanent doctors and nurses na linagay dito. Magamit na rin po ninyo under a MOA with the Mayor yung facilities na yun. Mula sa Pag-asa Island, may Ann Vera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Okay, madlang netizen, dito na lang muna po muli, no? At ayan nga po, sana ito huwag nating hayaan, no? Lalo na ng mga kasundaluhan natin na lumapit pa itong mga barko dito sa ating isla, no? Pag-asa Island, marami nang naninirahang tao dyan. Matagal ng atin yan. Hindi nila pwedeng sabihin kanila pa yan, no? Kasakiman na yan, no? Talagang panduduro na sa atin. Kaya dapat medyo pumapalag tayo eh. Para at least medyo umatras din silang konti. Papalapit na sila ng papalapit eh, no? Sa tingin nyo, madlang netizen, di ba? Dapat ganun na ginagawa natin. At sana tutukan to ng ating Pangulo, no? Hindi to biro. Pagka ito nasimulan, pasukin talaga ng mga nasa barkong na Chinese na malapit yan at bumaba sila sa Pag-asa Island, iba na yun. Gagawa talaga sila ng kaharasan dyan. Kaya dapat madaliin yung paggawa ng mga military base dyan, palakasin yung sa internet dyan, at maglagay talaga ng mga gusali dyan, ng mga ospital, eskwelahan, na dagdagan pa nila dahil dumadami tao doon, no? So hanggang yun lang po, madlang netizen, no? At maraming salamat po sa panonood po ninyo at sana po patuloy niyo pong subaybayan yung ating mga reaction, no? At panoorin, no? Para meron po tayong napupulot na mga balitang kagaya nito na aware tayo dapat bilang Pilipino, no? At hanggang sa muli po, si Tio Paeng po uli ito nagsasabing, life is short, no? Be happy and world peace. Salamat po.